araw-araw. Kung ang Diyos ay mapagbigay, marunong ka magbigay. Marunong ka magparaya. Ang Diyos ay hindi maramot. Hallelujah! Ang Diyos ay malinis kung mag-isip. Ang Diyos ay hindi mapanlamang sa kapwa. Ang Diyos ay hindi nandadaya. Ang mga anak ng Diyos ay mga tapat na mga anak ng Diyos. Amen. Hindi ka nandadaya sa timbangan, hindi ka mandarayang negosyante. Praise God, dahil ikaw ay, ang nature mo ay katulad ng Diyos. Praise God. That's the reason Jesus said, it say in your law, you are God, because you're an attribute of God. Kayo, ang sabi, kayo ang katangian ng Diyos. Nasaan ang katangian ng Diyos? Nasa iyo. Ikaw ang nagpapakilala ng katangian na yan. Hallelujah! Praise God! Napakahirap hanapin ang Diyos. Ang sabi, pero nilinaw ng mensaheng ito, ang Diyos, hindi mo hahanapin kung saan. Hindi mo kinakailangan makita ang bundok para sabihin laro ng Diyos. Amen. Para sabihin ang Diyos, ang bundok na yun ay banal na bundok. Amen. Praise God, hindi mo kinakailangan humarap sa mga espiritual na tao para sabihin ang tao yan ay banal. But kung ikaw ay anak ng Diyos, you are holy because of God. Because God is in you. God is in us. Hindi ka banal. Pero kung nasa iyo ang Diyos, ikaw ay ginagawa niyang banal sa kanyang harapan. Dahil ang kanyang katangian ay banal. Amen. Praise God. And then God Himself, all things are possible. God made the very word that we're sitting on tonight. Ang sabi, ang Diyos lumikha ng isang mundo. The very word. Sino tinutukoy dito? Ikaw. That's sitting on tonight. Ikaw na nariyan. Nilikha ka ng Diyos. Amen. Para ilagay niya ang kanyang sarili sa iyo. Para maupo ka dyan. Hallelujah. Para, praise God, para ikaw ay kumonekta sa Kanya. Dahil hindi ka pwedeng kumonekta kung wala sa iyo yun. Pero ikaw ay nilikha ng Diyos. Ang sabi ng scientist, ang mundong ito ay merong tinatawag na outer layer. Hindi ko alam kung anong tawag yan eh. Outer layer. Ang sabi itong earth. Para protektahan yung solid earth. Amen? Now, ang Diyos ay lumikha ng, praise God, lumikha siya ng word. At ang word na tinutukoy dito ay ikaw. Lumikha siya. Nilikha ka niya. Amen? Nilikha ka niya sa anong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung paano ang mundong ito'y nilikha by spoken word. Amen? Dahil ang sabi niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Nang nilikha niya ang kanyang mga anak, nang nilikha niya ang mga gods dito sa earth, niligay niya ang kanyang salita, ipinaikot niya ang kanyang salita para maging proteksyon ng mga Diyos dito sa lupa na walang iba kundi ikaw. Ang kanyang salita ay proteksyon mo araw-araw. Hallelujah. Amen. Glory to God. The Word of God made manifest. God spoke the Word into existence. Di ba? Sa existence lang. Sa pagitan ng salita, nagkaroon. Hallelujah. Amen. Pero nung ikaw ay nilikha ng Diyos, ang sabi, katulad ng paglikha niya sa mundong ito, kung nilikha niya ang mundong ito, inihayag niya sa pamagitan ng spoken word, nang nilikha ka niya, praise God, nasa isip ka na ng Diyos. Alam niya na kung sino ka. Amen. Nasa isip ka pa lang ng Diyos. Alam na niya kung anong taon ka isisilang. Alam niya kung anong taon ka makakakilala sa Kanya. Alam niya ang magiging buhay mo dito sa lupa. Hindi siya manghihinayang sa iyo. Hindi siya magsisisi sa iyo. Hallelujah! Hindi niya sasabihin, nagsisi ako sa aking mga anak. No! Dahil ikaw ay galing sa kanyang sinapupunan, galing ka sa kanyang kaisipan.
Kaya nang nilikha ka niya para maproteksyonan ka niya, inilagay niya sa palibot mo ang kanyang mga salita. Hallelujah! The Word of God made manifest. This pulpit. Tama ba? Ang gusto niyo, pulpit? Ang sabi, this pulpit, this wood, just everything in here, everything that the eye sees was made manifest because God spoke it into existence. Lahat ng bagay nanggaling lamang sa Diyos. At ang nilikha niya lahat ng bagay sa magitan lamang ng salita. Amen? Saan kanya nilikha? Sa salita. Amen? Sa logos. Ano ang tinanggap mo? Logos. Word. Word from the mouth of God. Amen. Hindi sa bibig ng kanyang mga lingkod, kundi sa bibig ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lingkod. Amen. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 9. But you are not in the flesh. Hindi kayo sa laman. You are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Hallelujah! Dapat tayong magalak. May dahilan para tayong magsaya. Because the Spirit of God dwell in you. Hallelujah! Matthew chapter 10 verse 20. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Hallelujah! Ang Diyos ang magsasalita sa inyo. John chapter 14 verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Hallelujah! Hindi nila matanggap ang Espiritu ng katotohanan because it seeth Him not. Hindi nila nakikita. Kaya hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila kilala ang Espiritu, hindi nila matanggap ang Espiritu, hindi nila matanggap ang salita ng Diyos dahil wala sa kanila yon, hindi nila yung naranasan, hindi nila yung nakikita. Amen. Neither, sabi, knoweth Him, but you know Him. Pero kilala nyo siya. Hindi kayo mga taga-sanlibutan para hindi nyo siya makilala. Ang sanlibutan ito ay hindi nakakakilala sa Diyos. Pero ang mga anak ng Diyos ay nakakakilala sa Kanya. Hallelujah, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Ang salita ng Diyos ay nasa inyo. For He dwelleth with you and shall be in you. Ako isa sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungunila hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Hallelujah. All that day, John chapter 14 verse 20, at that day you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Ano pa? Gusto niyo pa ng word? Romans chapter 8 verse 11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Hallelujah. He that raised up Christ from the dead. Ang sabi, yung Espiritu ng Diyos ang nagbangon kay Jesus sa kanyang kamatayan. Ito rin ang Espiritong nasa sa inyo na nagbangon sa inyo mula sa kamatayan ng inyong mga kasalanan. Mula sa inyong mga gawi, mula sa inyong lumang buhay, ibinangon kayo ng Espiritu ng Diyos. And God, arise! Hallelujah! Kung ang Diyos ay nasa inyo, hindi kayo pwedeng hindi magbabangon. Glory! Hindi kayo po pwedeng mamatay kung ang Diyos ay nasa inyo. Praise God! 1 Corinthians chapter 1 verse 6. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Ang mga patotoo ni Kristo ay inihayag ninyo, pinatunayan ninyo sa magitan ng mga patotoo. Amen. 1 Corinthians 3:16, know you not that you are the temple of God? You are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Kailangan ng templo. Para saan ang templo? A place of worship. Para saan ang templo? Holy temple. Kailangan ng templo para sa isambahin.
Amen? Paano mo siya sasambahin kung walang templo? At hindi ako nangungusap sa templong bato. Ako'y nangungusap sa templong tao. Ang sabi ng Biblia, you are the temple of God. Ang sabi ng Diyos, darating ang panahon, mayroong sasamba sa Kanya. Ang tunay na sasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang Diyos gumawa ng templo para mayroong sumamba sa Kanya. At kayo ang templo ng Espiritu Santo. Para masamba niyo siya. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 13:3, since you seek a proof of Christ speaking in me, which you are, this is not weak. Ang Diyos ay hindi mahinang Diyos. Amen. Hindi siya lampang Diyos na sumasa inyo. But ang sabi, but is mighty. But is mighty. Siya'y malakas. Siya'y makapangyarihan. Hallelujah. Praise God. Hindi siya nadi-discharge. Pero kayo ay nadi-discharge. Ako ay nadi-discharge. Kailangan nating mag-recharge. Kaya kailangan nating dumalo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Para tayo laging recharge. Amen. Galatians 4:19. Matatapos na po ako. My little children, of whom, sabi, I travail in birth again, until Christ be formed in you. I travail. Ang sabi, meron kang paghihirap, meron kang pagtitiis. Amen. Praise God. Kapag ang isang babaeng manganganak, ang sabi, sa kaganpan, no? Pagdating na kaganpan, ang sabi, yung bata, naglulumikot sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Naglulumikot, habang naglulumikot ang bata, yung babaeng manganganak ay hindi mapalagay, nagtatrabail siya. Hindi niya maintindihan kung ano gagawin niya. Uupo ba, tatayo ba, lalakad ba, hihiga ba. Naghihirap ang kanyang kalooban, nagtatrabail dahil merong isisilang. Hallelujah! Kapag merong isinisilang sa kaharian ng Diyos, kung may isinilang ngayong gabi sa kaharian ng Diyos, kung bakit ganito ang nararamdaman mo, mula pa kanina, praise God, mula pa pagkising mo kaninang umaga, nagtatravel ka, hindi mo maintindihan ang sarili mo, gusto mong wag dumalo sa gawain, pero hindi mo mapigilan ang nasa loob mo, may kung anong bagay na tumutulak sa iyo, may kung anong lakas, may kung anong kapangyarihan na tumutulak sa iyo. Praise God, ang Diyos bumabangon sa buhay mo para ikaw ay isilang niya sa kanyang kaharian. Hallelujah! Praise God! Glory to God! Para siya ay maanyuan, para siya ay mahugisan sa iyong buhay. Amen! Mag-manifest, makilala, mahayag, malantad, lubos na ma-expose. Ang Diyos, hindi lang ang Diyos. Habang ikaw ay ina-expose ng Diyos, ina-expose din ang mga gawa ng dyablo. Hallelujah! Ang gusto ng Diyos, ma-expose siya. Pero ang dyablo, ayaw niyang ma-expose. Pero pag ang Diyos ay na-expose sa iyo, walang magagawa ang dyablo. Malalantad siya at malalantad. Kahit magmaskara pa siya, huhubaran mo siya. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, ang diablo is scattered. Gulong-gulo na sila. Hindi nila maintindihan kung saan sila pupunta. Sa pagdating mo, presensya mo ang nagtataboy sa kanila. Hallelujah! Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Let God arise in you. Let God arise in your life, in your heart. Hallelujah! Praise be the name of Jesus. Casting down all imagination, every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ibigay natin sa kamay ng Diyos. Lahat na against, lahat ng laban sa Diyos, isuko ngayong gabi.
Kung meron mang mga pagyayabang, pagmamataas, kapalaluan, pagmamarunong, isuko sa kamay ng Diyos. Dahil yan, ang sabi, kilakaptit ka niyan. Huhulihin ka niyan. Pupasasan ka niyan. Aalipinin ka niyan. Pero kung yan ay nakasuko sa Diyos, ang sabi, through obedience to Christ, sa magitan ng pagsunod sa Panginoon, ikaw ay malaya sa lahat ng oras. Amen. Kung ikaw may bilanggo, hindi ka pwedeng bilangguan ng kasalanan, hindi ka pwedeng bilangguan ng kahit anong puwersa dito sa lupa, hindi ka pwedeng bilangguan ng kahit anong knowledge dito sa lupa. Kung ikaw man ay bilanggo, bilanggo tayo para kay Kristo. God bless you. God bless you. Hallelujah. Let's tawagin natin, Pastor. Amen. Let God arise. So para bang sa unang dinig ay natutulog ba ang Diyos? Bakit kailangan niya magbangon? But you know, ang ating Diyos, wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ay ang saserdote ng ating ipinapahayag. Ang saserdote ay makakakilos lamang base sa ating sinasabi, sa pinapahayag ng ating pananampalataya. Kaya siya ay magbabangon ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa iyong inaangkin. Can you say amen? Kaya napakagandang mensahe. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, pero nalilimitahan niyo siya sa pamamagitan ng liit ng inyong pananampalataya. Ang kalakihan ng Diyos na inyong mararanasan ay base lamang sa laki o liit ng inyong pananampalataya. Kung ang Diyos ay hindi mo mapanampalatayanan na may magagawa sa sitwasyon mo, kahit gaano siya kalaki, hindi siya magbabangon. Hindi siya makakakilos sa iyong sitwasyon. Pero sa gabing ito, ibangon natin siya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 6, ang pananampalataya ayon sa katwiran ay nagsasabi ng ganito, sino ang magbababa? Sino ang aakyat sa langit? Diba? Dahil pagka sinabi mo yun, ang sabi, para mo siyang pinababa ulit. O sino ang bababa? Pag sinabi mo yun, para mo siyang pinaakyat ulit. Ang sinasabi dito ng scripture, ginawa na lahat yun ng ating Panginoon. Ngunit ang sabi pa sa verse 8, kung di ako nagkakamali, sabi niya, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyong bibig. Amen. At ito ay nasa ibig. Ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo at sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa magatuwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral sa inyo. Kailangang ipahayag natin. Kung anong pinaniniwalaan natin, ipahayag natin. At ayon dun sa pinapahayag natin, magbabango ng Diyos. At gagawin niya kung ano yung pinapahayag mo. Amen. Praise the Lord. Meron bang malaking pagsubok na matagal nyo nang kinakaharap, parang hindi nagbabangon si Lord? Bangunin natin siya ngayon. Pamamagitan ng ang Diyos ay singlapit ng inyong bibig. Hindi niya na kailangan umakyat dahil bumaba na siya. Hindi niya kailangan bumaba dahil umakyat na siya. Siya ay singlapit ng inyong bibig. Ayon sa sasambitin nyo, ganon ang Diyos na mamamalas nyo sa gabing ito. Ano bang problemang meron kayo ngayong gabi? Let God arise tonight. Let Him arise. Ang sabi ng ating Panginoon palagi, be it unto thee according to your faith. Gaano siya kadakila? Ayon sa inyong pananampalataya. Luluhod tayo, tandaan nyo ang mensahe. Hayaan nyo magbangon siya sa inyong mga problema ngayong gabi. Lord bless you.
Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Glory, 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 Lord. Yes, Lord. Amen. Bigkasin niyo ang inyong tagumpay ngayong gabi. Bigkasin niyo ang inyong kagalingan. Bigkasin niyo ang kapunuan ng ating mga pangailangan. Bigkasin niyo ang kalakasang spiritual. Hallelujah. Bigkasin niyo ang kalayaan sa anumang uri ng pagkakatali, pagkakagapos. Hallelujah. Ang Diyos ay singlapit ng inyong bibig. Oh God. Oh Jesus. Amen. Kumilos ka, Haring Saserdote, Panginoon. Punong saserdote ng aming pananampalataya. Yes, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Suliranin namin sa mga anak namin, Lord. Pinipigas namin ang tugon, Lord. Ang kaligtasan nila, Panginoon. Pagkapuspos nila ng banal na Espiritu mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, we love you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus Christ's name. Be it unto us according to your word tonight, Lord. Speak it in faith, Lord. We claim it. Oh, God. Ginawa mo ng lahat para sa amin, Lord. Kailangan na lang namin ang kinin, Panginoon. We thank you, Father. Be it unto me according to your word. And to me according to your word, according to your promises, I can stand secure, carved upon my heart, the truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me. Tayo natin tumayo, awitin natin ang may pananampalataya. And to me, according to your word, it is already settled in heaven, Lord. Promised it. We believe it, Lord. We confess it, Lord, tonight. We say as you said it, Lord. It's ours, Father. According to your word, O Lord, be it unto me. First stanza, kung meron tayong stanza. You promised your word will deliver. Ayan natin siya magbangon. Ito pa rin ang kanyang pangako sa atin ngayong gabi. It's true. You promised us joy like a river. Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. These words disappearing, your word will last. Yes, Lord. It unto me. Raise your hands, amen. Let's say to him, according to your word, Lord, according to your promises, I can stand secure, carved upon my heart, the truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it
unto me. Next tense. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised an ending tomorrows. Lord, we receive them. Let's claim it. We receive them from you, Lord. Hallelujah. You be our provider. In your word it's revealed by the stripes that you bore. Yes, Lord. Yes, Lord. Been healed, Lord. Be it unto. Tayo lahat, lakas natin. Confess natin sa gabi ito. Word according to your promises, I can stand secure. Carved upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. According. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh God, kami ay nanampalataya. Kaya kami ay nangusap, Panginoon. Kung paano ang mga propeta noong araw ay sumampalataya sa ipinahayag mo at kanilang ipinangusap, ngayon ay sumasampalataya kami sa narinig namin. Kaya aming pinapangusap, Panginoon, mangyari sa amin ang ayon sa iyong salita. Wala nang makapagbabago, Panginoon. Hallelujah. Mangyayari ang sinabi mo. Oh God, ginawa mo na ang lahat. At ito'y pinasasalamatan namin ngayong gabi. Kaya mo humayo kami. Oh God, taglay ang kapahayagang yan na ang Diyos ay nagbangon sa aming buhay para tuparin lahat ng ipinangako niya sa amin. Dahil kami mga mananampalataya, Lord, hindi lang kami mga sympathizer ng iyong mensahe, ng iyong pangako, mananampalataya kami, Panginoon. Buhayin mo yung mga pangako sa aming mga katawan. Hallelujah! Ang salita mo'y pinagtibay sa amin. At lalo mo pang pagtitibayin habang kami, Lord, patuloy na nananampalataya sa iyo. Salamat sa, Lord, pangangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. Paano na kung walang pangangaral ng salita ng Diyos? Salamat po, itong aming kalakasan, itong aming inspirasyon, itong pagkain ng aming kaluluwa. And we just thank you for this time of fellowship. Thank you for this prayer meeting, Lord. And Lord, ay among ay pakita namin sa ibang mga kasama namin, Lord, na Lord, paminsan-minsan din nakadalo, Lord, ang bunga ng prayer meeting sa aming sariling buhay. Patutuon namin ang dakilang pagkilos mo. Salamat po. Sa iyo po lahat ng parangal. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pagpalain kayo natin, Panginoon. Amen. Pinagpala na niya kayo, magkamayan tayo sa isa't isa. Your word, according to your promises, I can stand secure.